maraming salita, mas maraming walang kabuluhan, kaya't paanong nakakahigit ang isa? Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay, na kaniyang ginugugol na gaya ng anino? Sapagkat sinong makapagsasabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? Purihin ang Panginoon. Yan po ang kaniyang salita sa Ecclesiastes chapter 6. Paalala lang po bago tayo magpatuloy, ang may akda o ang mangangaral o ang Kohelet, yung sumulat po nito ay sinabi po natin na si Solomon. Siya po ay nagbibigay ng napakaraming obserbasyon base sa kaniyang naging buhay at sa kaniyang pagiging hari at pagiging pinakamatalino, pinakamayaman at maaaring pinakamagandang lalaki na nabuhay who ever live bilang hari sa Israel. At sa kanya pong pag-oobserba sa buhay na ito ay mapapansin po natin yung paulit-ulit na binanggit. Maraming mga pangyayaring binabanggit dito, pero ang paulit-ulit na laging sinasabi ay walang kabuluhan, pakikipaghabulan sa hangin. No? So tinitingnan po niya ang mga bagay na nagaganap dito sa lupa nang walang pagsasaalang-alang patungkol po sa eternidad. Tama, tayo po ay nilalang ng Diyos. At tinatawag tayo na mag-enjoy sa ating pong pinagtrabahuhan. Pero nais pong ipakita dito yung utility. Nung kung ikaw ay nabuhay dito, nagtatrabaho o nag-aaral, nagtatrabaho, magkakapamilya, magiging lolo, kung sa kalooban ng Panginoon, magiging lola, pagkatapos ay magtatapos din ang buhay. Ano man ang iyong kalagayan, ikaw man ay mahirap na nag-i-enjoy ng iyong buhay, ikaw man ay mayaman na nag-i-enjoy din ng iyong buhay, basically ang ending ay kamatayan. So sabi niya, ito man ay walang saysay. Ito man ay pakikipaghabulan din sa hangin. Kahit na ikaw ay mabuhay ng napakahabang taon, napakaraming mga taon, mas mabuti pa rin yung sinasabi ditong nabuhay ng wala sa panahon, yung po yung stillborn, yung naagas, nakunan. Walang pagkakaiba doon sa nakunan, doon sa nabuhay ng napakatagal, sapagkat pareha silang magtatapos sa kamatayan. Pero alam po natin, ang mga bagay na yon ay talagang totoo sa mga bagay na dito lamang po sa lupa. Pero tayo, na ang ating mga pananaw bilang mga mananampalataya, tayo po ay maaaring mahirap, tayo ay maaaring nag-i-enjoy sa kaunting panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maaring meron din pong pakipagtunggali. Pero ang ating pong pananaw ay beyond. Lagpas po sa mga kaganapan na meron po tayo dito po sa lupa. Kaya po pwede po tayong magalak ano man ang ating kalagayan. Ikaw man ay batang mananampalataya na nag-aaral, ikaw man ay mananampalataya na nagtatrabaho, ikaw man ay mananampalataya na senior na, ano man ang pinagdaanan mo, ito man ay may pait at may kaunting ligaya at ito man ay magtatapos dahil dadating ang kamatayan, pwede rin po tayong magalak. Pwede pa rin po tayong magalak dahil hindi lamang po dito ang tinatanaw nating buhay. Tayo po ay tumatanaw sa darating na dakilang pag-asa, yung blessed hope na tinatawag, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang pagkuha niya sa atin, o kaya naman ay ang pagsalubong natin sa Kanya, na kung saan ang katawan na ito ay mababago. Ang katawan na nagdaranas ng hirap, nagdaranas ng kahinaan, ay mapapalitan ng isang maluwalhating katawan. So tayo po ay tumingin